Isang ovary lang po ang meron na ako. Ang tsansa daw po na ako'y magbuntis pa ay maliit na lang. Ilang doktor po yung pinagpalit-palit po namin na puntahan. Wala po silang maibigay na solusyon. 'Pag ito po ay pumutok, malalason daw po yung aking bituka nito at ito daw po ay kakalat sa buong katawan ko at may bakterya po daw yun. Lahat ginawan po ako ng sulat para pakita ko daw po yun na ako po'y humihingi ng tulong. Ngunit ako po ay tinanggihan. Kaya yun na lang po inaantay namin na ako'y mawalan na ng hininga. Ang himala ay gawa ng Diyos. Ang hindi kayang pagalingin ng medisina o siyensya ay kayang-kayang pagalingin ng makapangyarihang Diyos. Bagamat ang mga doktor ay biyaya ng sangkatauhan, ang Diyos pa rin ang dakilang manggagamot at tanging tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Bilang patunay, saksihan ang kamanghamanghang kwento ng buhay ni Sister Gloria at ng mag-asawang Brother Ruel at Sister Lovely, ilan sa mga nakaranas ng dakilang himala ng Diyos. Kami po mag-asawa ay hindi po agad binayayaan ng anak. Ako po ay na-diagnose na may PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, at mahirapan daw po akong magbuntis. Umidad na po ako at nagpaalaga din kami, multiple OB-GYN, pinuntahan namin, chinek yung fallopian tube, binantayan po kung kailan mag-ovulate, yung ovaries ko, binantayan po kung okay yung matres, meron na ring urologist dahil po ang aking pong brother husband sa kanyang reproductive system ay chinek din po ng doktor. So pabalik-balik po kami, may mga araw na talagang maaga po yung appointment, hindi po namin ito pinalagpas. Pero po sa lahat na ngayon, nakaka-frustrate. Wala po silang maibigay na konkretong solusyon. Ngayon po, sabi po nung huli, may endometriosis daw po ako. Yung pong aking isang ovary ay nabalutan daw po ng makapal na tissue at ito po ay hindi na po magfa-function, so sa makatuwid kailangan pong tanggalin. So yun po yung ginawa, pero ang tsansa daw po na ako magbuntis pa ay maliit na lang. After ng kanyang surgery, yung OB nire-recommend siya sa isang espesyalista sa fertility na gumagastos ng milyon para lang magkaroon ng baby. Gumagamit sila ng mga artificial insemination, in vitro na method. Kaya sinabi ko sa aking may bahay, huwag tayong mag-go doon sa ganong method. Ang i-practice na lang natin yung faith natin at yung pangako ng Lord na walang imposible sa Panginoon. Nagsimula po yung aking malubhang sakit nung namasukan ako ng kasambahay dahil sa sobra kong pagod doon. Sumasakit ang aking tagiliran, magkabila. Hindi po ako makatulog nung sa gabi dahil nahihirapan po akong huminga. Hinda ko yun ng 1 taon. Nung pina-check up po ako ng amo ko sa ospital, ang finding po sa akin mayroon po akong hepatic cyst. May bukol po ako sa atay na kasing laki ng mansanas. Hinog na daw po ito at kailangan daw po ako ioperahin na. Babal lang uminom ng maraming tubig kasi puno na daw po yung bukol ko dito sa kaliwat kanan ko. Nabalot na ng tubig. Kapag makakain ako ng marami, nagsusuka pa po ako. Pag umupo akong ganito, kailangan naka-straight ako lagi kasi naging naiipit ko itong dito ko. Hindi po ako makalakad ng malayo kasi hinihingal po ako. Masakit na talaga. Hindi makatulog. Ako po ay balisa, palaging ikot ng ikot sa kama at hirap na hirap po ako talaga. Maraming niresita ang doktor na gamot. Iniinom ko to, pero walang nangyari. Tinanong po ako ng doktor kung kaya ko po magpa-opera at ang hinihingi po sa akin 160,000. Sa kahirapan po ng buhay namin, hindi po namin kaya yun. Ang payo po sa akin ng doktor bibigyan po daw ako ng referral sa iba-ibang ospital. Baka daw pwede na operahan ako ng libre. Dinala po ako sa Batangas. Another check-up na naman doon. Tinanggihan din po ako ng Batangas. Sabi ko daw po silang aparato. Binigyan po ako ng referral na ako daw po ay pumunta sa Maynila. Pagdating ko po ng ospital, another check-up, sabi sa akin ng doktor doon, hinog na, kailangan na po talagang operahin. Hindi ko po alam kung saan pa ako kukuha ng pera noon. Sabi po ng doktor sa Reyes pumunta daw po ako sa barangay. Tapos pumunta po daw po ako sa
mayor, ginawan po ako ng sulat para pakita ko daw po yun na ako po yung humihingi ng tulong. Ngunit ako po ay tinanggihan. Wala po akong nakuha. Sinabi ko po sa Reyes na wala akong makuhang tulong. Ay kailangan na daw po talagang maoperahan dahil puputok na daw po to. Pag ito po ay pumutok, malalason daw po yung aking bitukan nito at ito daw po ay kakalat sa buong katawang ko at may bakterya po daw yun. Para naawa na po sila sa akin, nagpasya po sila na ako'y operahin. At sabi sa akin ihanda ko na yung mga kailangan ko para kinabukasan ako po ay uoperahin na. Kinabukasan tinumagan po ako ng doktor. Sabi sa akin hindi daw matutuloy ang operasyon gawa ng lockdown. Si Kristo po ay buhay. Hindi niyo siya kinakailangan hanapin Kayo po ang hinahanap niya. Hindi niyo siya kinakailangan antayin, kayo ang inaantay niya. Siya po ay ever present, available everywhere, in any location, anytime upang mag-minister. Hindi niya na po pinag-iintay pa ang sino man pong nangangailangan ng kaligtasan, kalayaan, kagalingan, kalusugan, kapayapaan, tagumpay. Himala na umasa pa po ng matagal. Kundi ang ibig po niya kaagad ay i-minister sa kanila ang kanya pong pag-ibig. At isa po rito, ito pong ketongin. Ang kanya pong sakit po ay incurable. Wala po itong lunas. At narinig niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ibig ko gumaling ka. Sabi ko sa sarili ko, mamamatay na rin lang naman ako. Manunood na lang ako ng TV para libangin ko ang sarili ko. Nagbukas po ako ng TV at nataon po ako doon sa channel na may kumakantang worshipper ng Jesus is our shield. Pinabayaan ko na po yung kaiisa na lamang istasyon yun Nung nakita ko po si Tatay Apostol Renato Carrillo, magaan yung pakiramdam ko. Yung mga buhok ko parang tumatayo. Sabi po ni Tatay, sumunod daw po sa kanyang prayer. Nasunod lang ako ng sunod sa sinasabi ni Tatay pero tulunluhan na po ako. Iyak na po ako ng iyak. Naramdaman ko po na parang may tubig na bumuo sa buo kong katawan na malamig. Napuspos po ako ng Holy Spirit at oras na yun parang nagbago na po yung aking pakiramdam. Guminhawa yung pakiramdam ko. Masigla na po ako at masaya. Ako ay nakatulog ng mahimbing. At nung nagising po ako, basang-basa po yung kama ko. Hindi ko po pala namalayan na nakaihi na po pala ako sa bed namin. Kaya bumangon ako at giniginaw nga ako. Ako po ay pumunta sa banyo at umihi uli. Doon po nakita ko yung ihi ko ay kulay brown po siya. Bumubula siya na parang may buhangin. Kalahati pong timba ang aking inihi. Paglabas ko sa CR, ibang-iba na po yung pakiramdam ko. Bumalik na po sa dati yung aking sigla. At nagugutom na po ako that time na yun. Kumain po ako, ang dami kong nakain. Wala na po yung sakit yung dito ko. Nung makasunod na araw po, pinacheck up po ako ng amo ko sa Batangas. Pagdating ko po sa ospital, yung doktor na tumitingin sa akin, nagulat siya sa akin. Sabi niya sa akin, Mrs., parang nag-iba ng hitsura nyo. Magaling ka na, masigla ka na. Pinahiga po niya ako, tiningnan niya po yung dito ko. Talagang idiningin na talaga. Wala akong nararamdaman, hindi na masakit. Nagtaka po yung doktor. Sabi niya, himala ng Diyos sa'yo yan. Pumutok na yan. Inihi mo na. Magaling ka na. Mula noon, magpahanggang sa ngayon. Wala na po ako nararamdaman. Hindi na po sumasakit ang aking tagiliran. Hindi na po ako nagsusuka. Hindi na rin po ako nahihirapan huminga. Normal na po yung pagtulog ko at pinagaling na ako ni Lord. Tunay nga na may himala sa oras ng himala dahil kami po'y nakatanggap ng aming himala. Ginamit po ng Lord ang mga lingkod niya sa buhay po ni Tatay Apostol at ni Nanay Ellen na maipanalangin po kami yung aming pong desire na magkaroon ng anak. After 9 years po, binigyan niya po kami ng anak kung kailan wala pong check-up, wala pong doktor, wala pong testing, wala po kaming ininom na mga gamot o supplement. Nagulat pa po yung OB na yon na nagtanggal sa akin ng ovary. Akala niya may komplikasyon o may problema po ang aking reproductive system, pero ako po ay buntis. In year 2022 po, tayo po ay nanganak sa isang malusog na baby girl. Ngayon po ay magtatatlong taong gulang na. Hindi lamang nila naranasan ang himala, kundi dumaloy rin sa kanilang buhay ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos. Pag naniniwala ka sa himala, isang-isa lang ang pupuntahan mo. Ang source ng himala, si Jesus Christ. At lahat ng lumapit sa Panginoon, ay gumaling! Lumaya! Napagpala! Mula po noon, ako po ay nagbigay sa Jesus is our shield.
ng first fruit, tithes in offering, lahat na panawagan ni tatay ay sinunod ko po yun. Tapos tuloy-tuloy na po yung blessing ni Lord sa amin. Ako po yung nanalangin na sana'y bigyan ni Lord ng magandang trabaho ang mister ko dahil siya po ay isang tricycle driver. Sa biyaya ng Lord, stable na rin po yung trabaho ng asawa ko, isang driver sa company at tumaas ang sahod niya. Yung anak ko ay binigyan na rin ni Lord ng trabaho sa Honda, factory ng mga accessories. Ngayon po, hindi na po ako namamasukan, matanggap na lang po ako ng mga biyaya na nagbubuhat po kay Lord. Dati po nakatira po kami doon sa lumang bahay namin sira-sira na. Tapos may kasama kami ng kapatid ng asawa ko. Sa biyaya po, tabag ni Lord, biniyayaan po kami ng lupa at bahay. Dito po sa Bagong Bayan, Tanawan City. Binigyan po kami ng sasakyan, unang motor, tapos naging tricycle. Nung pong ako po yung nagkasakit, kami po ibaon sa utang. Ngayon ho, hindi na po ako nangungutang. Ako ngayon ang papautang na. Tumutulong na po ako sa mga mahihirap at naaawa ko sa mga wala. Dito na po ako nagpapatuloy sa paglilingkod kay Lord. Sa Jesus is Our Shield, Tanawan Chapter. Isa po ang asir sa church. Sumasama po ako sa prayer, sa evangelism, at iba pa pong church activity. Nung nagsimula po kasi kung mag-work sa barko, nag-start lang po ako sa isang galley utility hanggang sa naging assistant cook. Sa patuloy na pagbibigay, pagkakaloob, at sa mga panawagan ni tatay sa mga pledges, nandun na po yung mga promotion na sunod-sunod na dumarating. Napunta po ako sa isang accommodation utility hanggang sa na-promote po ako sa pagiging cabin steward. Na kung saan po sa mga tip ng mga passengers na ibinibigay sa akin, mas humihigit pa po doon sa salary ko po talaga. During pandemic po, lahat po ng mga seafarers sa buong mundo nirepatriate at pinauwi talaga ng government dito sa Pilipinas. Nandun pa rin po yung favor ng Lord. Sinubukan ko nga po mag-apply sa isang virtual assistant, back office job, which is hindi ko talaga feel yung mga ganitong klase ng trabaho. Pero sa biyaya at tulong talaga ng Panginoon, kahit na hindi mo talaga linya at wala kang kaalaman sa ganitong larangan, dahil nga nandun yung favor ng Lord, ipapasok ka ng Lord dun. Magtatrabaho ka na kasama mo ang pamilya mo, pinoprovide pa rin yung mga pangangailangan. Yung company po namin ngayon na pinapasukan bilang mga VA o virtual assistant, ito po ay based sa US, sa Washington State. Ang amin pong kumpanya ay nagbebenta ng mga medical supplies o equipment. Wala po ito sa aming linya. Kakakausap nga po kami ng mga pasyente o minsan may mga nurse, doktor. Nasisharean po namin ng Word of God at ang favor po ng Lord, ang kumpanya po namin ay hindi po sila mapili kahit mag-asawa, magkapatid o magkapamilya. Sabi ko, Lord, napakabuti mo po. Kasi binigay mo po na magamit mo po yung oras namin dahil makakadalo pa rin kami. Pero may trabaho din po kami para patuloy kaming makapag-finance. Kami po ay kasalukuyang nakatira sa Baliwag, Bulacan. Pero nandun po nakaset up yung aming pong trabaho. Biniyayaan din po kami ng Lord ng isa pang bahay dito sa Pandi, Bulacan. Weekend house po namin. Ito pong lupa na ito ay talaga po may himala din kasi wala po kaming tinatanim dito. Pag umuwi po kami, may aanihin na kaming saging o kaya meron pong pipitasin na mga gulay at meron pong bunga yung puno. Noong una po, ang aming sasakyan ay wala pong aircon. Tapos in-upgrade niya po ito sa meron na 4 wheels. Meron din po kaming motorsiklo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil pinaparanas po niya talaga sa kanyang mga anak yung favor provision na tanging siya lang po ang kayang magbigay dahil po sa ating pagsunod. Napaka-grateful ko po sa buhay ng lingkod ng Diyos, Tatay Apostol Renato D. Carillo at ni Nanay Ellen. Kitang-kita po sa buhay nila na sila po talaga ay sinasamahan ng Diyos. Dahil po sa kanilang mga turo, ako po ay gumaling at pinagpala kasama ng aking buong pamilya. Totoo po yung sinasabi ng mga pinapangaral nila, lalo-lalo na po sa pangaral ng pagbibigay at pagkakaloob. Tunay nga po na sa ating pagbibigay, hindi po tayo lugi, kundi sobra-sobra ang tubo na ating pong matatanggap. Kung kayo ay nagmimithi na makatanggap ng himala, biyaya at pagpapala, kayo po ay dumalo at makiisa sa gaganaping Oras ng Himala Supernaturally Blessed, Triumphant and Miraculous 32nd Year Living Like Jesus Anniversary na may temang God is the God of Miracles. Ito ay gaganapin sa darating na March 27 and 28, 2025, Thursday and Friday at 1 p.m.
sa ating worship center. At sa darating na March 30, 2025, Sunday at 4 p.m., gates will open at 3 p.m. sa Marikina Sports Center, number 24 Sumulong Highway, Marikina City. Ito po ay libreng gawain, kaya't halina, makiisa at magsama at dalhin ang lahat ng may sakit at karamdaman at ang lahat ng nangangailangan ng himala, biyaya't pagpapala.